Hello mga kapatid, kumusta po kayo? Isang mapagpalang araw po ng Lunes sa inyo mga kapatid. Kumusta po kayo? Kumusta po ang mga Pilipino? Saan man pong panig ng mundo mga kapatid, mag-iingat po kayo. Isang magandang pagbati po dito po sa Politika Artista PH mga kapatid. At ito na nga mga kapatid, viral na naman po ngayon si Erwin Tulfo mga kapatid. Nagkalat na naman po ang mukha ni Congressman Erwin Tulfo sa iba't ibang pahina po ng social media mga kapatid. At hindi po lingid sa ating kaalaman na si Congressman Erwin Tulfo po ay noon pa po ay nalantad na kung ano po talaga ang tunay na pagkakakilanlan at kung ano po ang kanyang identity, kung siya po ba ay Pilipino or siya po ba ay Amerikano mga kapatid, dahil sa mga nagdaang panahon po na nalaman po ng maraming Pilipino nang siya po ay uupo po bilang isang kinatawan ng DSWD Secretary ay hindi po napagbigyan ng commissioner appointment ang kanyang kahilingan na siya po ay maluklok bilang isang DSWD Secretary sa kadahilanan pong ang kanya pong pagkakakilanlan or ang kanya pong ang nationality ay napatunayan po na siya po ngayon ay isang US citizen or kilala nating kung tawagin ay Amerikanong Pilipino, mga kapatid. So, ngayon po, nalalapit na naman po ang eleksyon. Sa mga darating na panahon, kung sakali po mapagbibigyan ng pagkakataon na mahalal si Erwin Tulfo bilang senador at si Ben Tulfo na senador at si Rapi Tulfo na ngayon ay nakaupo bilang senador, ay tatlong Tulfo na po ang nasa Senado mga kapatid. Ngayon po mga pagkakataon, tatanong po natin sa ating mga kababayang Pilipino, kung kayo po ang tatanungin at bibigyan ng pagkakataon, iboboto nyo po ba at susuportahan nyo po ba ang mga Tulfo? Nakita nyo po ba ang kanilang larangan, ang kanyang paglilingkod? At ano po ang maiaambag nila sa larangan po ng politika kung sila pong tatlo ay uupo at papalarin bilang maging senador? Sa kadahilanan po mga kapatid, na nakikita po natin ngayon na sana po ay wag maging bulag ang COMELEC sa tunay pong nangyayari at sa tunay pong sitwasyon na kinaharap ngayon ni Erwin Tulfo mga kapatid. Kayo po ang tatanungin, susuportahan niyo po ba ang mga Tulfo? Iboboto niyo pa po ba ang mga Tulfo? Nakita niyo naman po kung ano ang naging stand or nagiging sitwasyon po, kung ano po ba ang naging takbo ng pag-upo ni Senator Rapi Tulfo nang siya ay maluklok bilang senador mga kapatid. Ngayon, ang maraming Pilipino po ba ay papayag pa na madagdagan ang mga Tulfo sa Senado? Kung ang inyo pong sagot ay yes, mag-comment ka dyan. Kung ang sagot nyo po ay no, hindi na po dapat mag-comment ka at babasahin natin mga kapatid. Talakayin po natin mga kapatid ang kinaharap pong issue ni Senator Rapi Tulfo ngayon mga kapatid. At yun nga, nakalkal na naman po ng maraming Pilipino at basahin po natin ang naging pahayag po ni Miss Joey Divide sa kanyang Facebook page. Ito po ang kanyang sabi. Ito naman si Erich Sylvester. Ito yung pinagtutungkulan niya sa Erwin Tulfo. Ito naman na namang si Erich Sylvester, ginamit mo ang US Embassy, nag-apply ka ng US noong US visa noong 1991 bilang taong pinanganak sa Hawaii. Tapos, nirenew mo noong 2021. At ngayon, nirenew mo ulit noong 2021. Kaso, dito ka na nabisto. Kasi, hindi naman pala ikaw si Erich Sylvester. Ang tinutukoy niya rito ay si Erwin Tulfo. Fake identity ka, fake ang name, fake ang birthday, fake ang birthplace. Sa katunayan po, misrepresentation mga kapatid. Kung ganun po. At ipagpatuloy natin, sabi mo, born in Hawaii, born in Tacloban, Leyte. Gigil mo, US Embassy. Kapag ka may material misrepresentation sa passport, dapat disqualified na sa kahit anong public office, US passport na ginugoyo mo di malamang lalo na ang Pilipinong boboto sa'yo. Anong masasabi nyo dito, COMELEC? Nagtatanong si Miss Joey. Ano po ang masasabi nyo kay Erich Sylvester or Kong Erwin Tulfo? Ayan sinasabi natin. Ang tanong dito mga kapatid, kikilos po kaya ang COMELEC? Ano ang magiging aksyon ng COMELEC? Aantabayanan po ng maraming Pilipino kung ito ba ay ko-questionin nila
ibabasura nila or papabayaan nilang magpatuloy ang pagtakbo ni Erwin Tulfo bilang senador. Karapatan po ng COMELEC. Huwag niyo pong pabayaan ito. Mapapahiya po kayo sa maraming Pilipino. Nag-aambang po ang maraming Pilipino, mga kapatid, na sumagot po ang COMELEC. Huwag pong manahimik ang mga Pilipino dahil pagka ganito po ang mangyayari, ay niloloko po tayo ng mga ganitong klaseng politiko na hindi pinapakilala at ipinapaalam sa taong bayan kung ano po talaga ang kanilang identity. Kung sila po ba, kung ang puso po ba nila ay nasa Pilipino o nasa Pilipinas, kung ang puso nila ay mga Amerikano o nasa Amerika. Diba? Mga kapatid, dapat malaman ito ng maraming Pilipino. Pagka ganito po ang mangyayari, ay ito pong pangloloko at panggagago sa maraming Pilipino. Kung ito ay pagpapatuloy mo, Erwin Tulfo. Ngayon pa lang magsalita ka na. Ngayon pa lang asikasuhin mo na to. Baka pag dumating na naman ang panahon, ay nako, mahaharap ka na naman sa patong-patong na reklamo. Or baka pag nahalal ka, wala na pong magawa ang taong bayan at wala na pong magawa na naman ang COMELEC at sasabihin ay nahalal ka dahil walang question. Kaya ngayon pa lang questionin na po ng maraming Pilipino, questionin na po ng mga tao ang COMELEC kung ano po ang magiging aksyon nila rito, mga kapatid. Okay, basahin natin to. Courtesy po kay Optics Politics. Meron siyang naging pahayag ngayon. Tulfo, ito pa basahin natin. Tulfo, fraudulent identity scandal. Tulfo track record of this is now internationally recognized thanks to the U.S. Department of State, a letter from the U.S. Embassy in Manila dated October 11, 2022, revealed that Tulfo fraudulent acquired a U.S. passport under the name Erich Sylvester Tulfo, claiming to born in Hawaii. However, evidence included is how born in Hawaii. However, admission proves he was born in Tacloban City, Leyte in 1963. This is a just clerical error or a simple misunderstanding. This is calculated attempt to manipulate U.S. immigration law and claims and false identities. No, Diyos ko, pwede siyang makasuhan dito sa ginawa niya, no? Pwede siyang makasuhan sa ginawa niyang ito kung nagpakilala siya ng mali. Grabe, no? Grabe talaga ang mga Tulfo. Tulfo, admission that obtained his U.S. birth certificate fraudulent, confirmed his intent to deceive the U.S. authorities, revoke his passport, deeming it illegal and fraudulent under 22 CFR 5162. How can a man who has lied about his very identity, who have cheated an entire nation, have the audacity to represent the Filipino people in the Senate? Ito yung sinasabi natin, mga kapatid, ito po ay malaking pangluloko, no? Kung pababayaan po ito ng COMELEC at pababayaan po ng maraming Pilipino na ito po ay maluklok, no? Ito po ay malaking pangluloko sa maraming Pilipino at ito'y panggagago po, no? At pang-aapak sa mga Pilipino kung ganito po ang gagawin niya. Isipin mo, ang US Embassy nagoyo niya, naloko niya. What more pa ang maraming Pilipino, no? Kaya, Mr. Erwin Tulfo, ngayon pa lang aksyonan mo na ito habang hindi ka pa nahahalal. Ngayon pa lang ay umaksyon ka na. Dahil pag dumating na naman ang oras na baka ikaw ay mahalal, ay wala na naman pong magawa ang COMELEC. Kayo, COMELEC, anong gagawin nyo rito? Questionin nyo ba ito? Ano ang gagawin yung aksyon? Aba, magsalita kayo, COMELEC, huwag niyong pabayaan ito dahil alam natin na marami nananahimik po ang iba't ibang social media outfit, ang iba't ibang mga channel, at ang iba't ibang mga politiko ay tahimik po. Hindi po pa pwedeng maging palakasan ito. Mahiya po kayo sa mga Pilipino na mga tumatakbong, mga Pilipino, mga politiko na tumatakbo, na sumusunod po sa requirements at sinusunod ang batas sa pagtakbo bilang senador. Kayo po mga kapatid, ano po ang masasabi nyo mga kapatid? I-komento nyo po dyan sa ating YouTube channel. Pabor ba kayo na may maluklok na 3 Tulfo sa Senado? Pabor ba kayo na 3 Tulfo brothers ang uupo sa Senado mga kapatid? Ano po ang inyong masasabi? I-komento nyo po dyan sa ating YouTube channel. Babasahin po natin isa-isa yan. Maraming salamat po mga kapatid.